Iminungkahi ng Department of Agriculture na imbes na pera, bigas na lang ang iabot na ayuda sa mga 4-piece beneficiary. Malabo raw maibaba ang presyo ng bigas, bunsod ng... Ako agree ako dito. One, magkakapera yung ating mga magsasaka. Second, pag ayuda kasi binigay, pera, nako, kalahati dyan napupunta sa bisyo. Hindi natin alam kung anong klaseng bisyo. Diba? Ang dami pa naman natin hindi naman siya minamalit ho natin, ha? Hindi ho siya minamalit natin yung mga kababayan natin. Pero marami po dyan na kababayan natin na nalulung na kung saan sa ambisyo. So pagtanggap, yung pera instead na mapunta sa diretso sa mga anak, pagkain, napupunta ho saan? Sa bisyo, sugal, o di kaya pulburon. Diba? Yun ang totoo eh. Kaya this one is better. Ako, I really, sana, wag lang puro wish, ha? Wag lang puro wish. Dapat talagang mangyari ito. Bigas na lang ang ibigay. Wag na tayo magbigay ng pera. Kaya lang ang problema ho natin dito, baka naman sa pagbili ng bigas, magkaroon naman ng korupsyon. Wag naman sana, ha? But again, we will not be like the Dilawan or hindi pala, Dilawan kakampi na nila. Let us not be like the left na puro na lang negative kagad. Ito yung sinasabi nila di ba? Ito yung sinasabi nila na sige, we would trust that you would do this. Do this kasi this is a good program. Kung matupad this is a good program. Matutulungan ang mga magsasaka. Siyempre magkakapera sila pag binili na lang ng gobyerno yung kanilang kesa sa tapos at the same time hindi magagamit sa kasi alam mo kahit po ako ito gawain ko to noon ngayon hindi na po kasi hindi na po ako nagbubukas ng bintana. Hindi na nabubukasan yung bintana ko dati gawain ko bumibili ako maraming biskwit. Maraming mga pagkain, yung mga tawag doon, mga mamon. Binibili ko 'yon. Kasi meron ako narinig na katuruan dati na sabi, 'di ba? Bawal magbigay ng pera sa mga nanghihingi. Kasi baka gamitin lang 'yan ng mga sindikato o di kaya gamitin na sa masamang bisyo. Pero naisip ko, di kung bawal pala pera, maganda siguro kung bigyan natin ng tinapay, 'di ba? Bigyan natin ng tinapay, hindi naman na siguro magagamit sa bisyo yun. Alam naman, durugin yung tinapay, hit-hitin. Diba? So, kaya ganun. Yun yung instead na you're giving, kasi talaga naman marami din taman kababayan natin. Medyo, alam mo na yung gutom talaga. Kaya lang, pag nakatanggap, instead na rugby binibili, o hindi kaya binibigay doon sa kanilang boss. Pero pagka yan, mamun na, ang binigay mo, hindi na nila ibibigay siguro. Kakainin na nila yan. Diba? So, ganun din. Maganda ho itong gagawin ng DA. Kung matupad, Mahal na pataba at banta ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture na tiyaking may sapat na supply ng pagkain ng Pilipinas. Kasunod ito ng isinagawang sectoral meeting sa Malacanang ngayong umaga sa harap ng inaasahang pagtindi ng epekto ng El Nino sa Pilipinas. Sa huling taya ng pag-asa, nabawasan ang mga lugar na apektado ng El Nino sa bansa. Mula sa 50 areas noong Enero, 41 na lang ito ngayong buwan. 17 riyan ang nasa dry condition. 10 ang nasa dry spell o nasa 3 buwang bawas na ang ulan at 14 na areas ang nakararanas ng drought o yung 5 buwang mailap ang pag-ulan. Sa gitna nito, pagtitiyak ng DA. All our crops commodities, especially for rice and corn, pork and chicken, were a bit stable and there will be no problem in this coming months. So we don't need to worry. Alam mo kaya nga ito hindi daw dapat tayo mag-worry pagdating sa mga supply. I hope TA would really would not change pagdating diyan. Baka mamaya maiba na naman ng statement after 1 month. O kailangan na natin mag-import. Hindi kasi sinasabi ng USEC ng DA. Kaya nga sa tingin ko, tama talaga yung
Di ba matagal ko na rin naman sinasabi sa inyo yun na dapat talaga magkaroon ng secretary ang DA. Nung nagkaroon ng secretary ang DA, natutukan eh. Hindi nyo napansin? Medyo kahit papaano, umayos-ayos ng konti. Kailangan pa rin po nilang mag-improve na hindi talaga, sabihin, totaling naayos na ha. Pero somehow, kesa nung panahon na ang presidente ang DA secretary, ngayon medyo naayos-ayos na eh. Diba? So, hoping talaga dito sa DA magtuloy-tuloy na ho yan. Kasi kung alam nyo, yan ho talaga ang problema eh. Kasi, di ba, yan ang isa sa mga matinding tinik na pinagdaanan ng administrasyon ni Marcos eh. Yung pagdating sa agrikultura, yung import-import. O, ngayon, mukhang sana lang, tumuloy-tuloy yan.